Si Strategy na dating kilala bilang MicroStrategy ay muling bumili ng napakaraming Bitcoin sa loob ng isang linggo. Kahit bumaba po ang presyo ng kanilang sariling stock na MSTR ng halos 7%, hindi pa rin ito naging hadlang sa kanilang matinding paggastos ng daang-daang milyong dolyar para lang madagdagan pa ang kanilang Bitcoin holdings. Kaya ngayong linggo lang na ito ay bumili ang Strategy ng 4,020 na Bitcoin na may kabuuang halaga na mahigit $427 million. Pero teka, bakit nga ba ginagawa ito ng Strategy? May alam ba sila na hindi alam ng karamihan? O isa lang itong sobrang tapang na galawan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ang nangyari sa pagbili ng Bitcoin ng Strategy? Nitong May 19 hanggang May 25 ay bumili po ang Strategy ng 4,020 na BTC. Ang kabuuang halaga po niyan ay tumataginting na $427.1 million. Kung i-convert po natin yan sa Philippine Peso, yan ay halos 25 billion pesos. Yan, laki. Ang average na presyo ng bawat Bitcoin na binili nila ay nasa $106,237 o halos 6.2 million pesos kada isa. Kaya ang mahal na presyo, di po ba? Pero mukhang walang pakialam si Strategy. Sa totoo lang ay ito na ang ikapitong sunod-sunod na linggo na bumibili sila ng Bitcoin. Bago pa ito ay bumili rin sila ng 7,390 na Bitcoin para sa $764.9 million at ang pinakamalaki nilang bili kamakailan ay noong May 5 to 11 na umabot naman ng 13,390 na Bitcoin at yan po ay sa halagang $1.34 billion. Para bang hindi nauubusan ng pondo itong si Strategy? Ngayon, ang kabuuang hawak ng Strategy ay nasa 580,250 na Bitcoin. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng kanilang binili ay gumastos na po sila ng $40.16 billion. O halos nasa 2.3 trillion pesos po yan sa ating pera. Sa ganitong laki ng hawak nila, si Strategy ang public company na may pinakamaraming Bitcoin sa buong mundo. Wala pang nakakalapit sa kanila. Kahit ang Mara Holdings na pangalawa ay ang layo po ng kanilang agwat. Ngayon is bakit po bumabagsak ang presyo naman ng MSTR stock kahit may balitang malaking BTC purchase? Isa sa mga nakakagulat dito ay kahit na may balitang ganito kalaki ang BTC purchase, bumaba pa rin po ang presyo ng stock ni Strategy. Ayan, ang MSTR stock ay bumagsak ng higit 7% at kasalukuyang nasa $369 sa pre-market trading. Ayon po sa ilang analyst, isa na po rito si Ginoong Ali Martinez ay may posibilidad daw na mag-correct palalo ang presyo ng MSTR. May lumalabas po na sell signal gamit ang TD Sequential Indicator kaya posibleng bumaba pa ito hanggang $350 bago po tuluyang mag-rally pataas. Kahit bumagsak ito sa linggong ito, dapat po nating tandaan na ang MSTR stock ay tumaas ng 27% ngayong taon at 119% sa nakaraang taon. Ibig sabihin ay mas malaki pa rin ang kinita ng mga nag-hold ng stock na ito kung ikukumpara sa iba pang malalaking assets kasama na si Bitcoin at ang tinatawag na Magnificent 7 stocks tulad ni na Apple, Nvidia at saka Tesla. Ngayon is ano naman po ang plano ng Strategy sa mga susunod na buwan? Yan, mukhang hindi pa tapos itong si Strategy. Naglabas sila ng bagong plano na tatawagin po nilang At the Market Program, yan, or ATM. Sa programang ito, magbibenta sila ng kanilang mga stock para makalikom ng karagdagang $2.1 billion na gagamitin po ulit para bumili pa ng mas maraming Bitcoin.
At ito pa, na doble pa ang plano nilang capital raise. Mula po sa $42 billion ay ginawa nilang $84 billion. Ang ibig sabihin lang nito ay talagang all-in na sila kay Bitcoin. Mukhang si Ginong Michael Saylor ay naniniwala na si Bitcoin ang magiging susi sa tagumpay ng kanyang kumpanya sa hinaharap. Sa bawat galaw po niya, parang gusto niyang patunayan na ang tunay na yaman ay hindi po nasa fiat money kundi na kay Bitcoin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Para sa atin dito sa Pilipinas ay napakalaking bagay ng balitang ito. Una, pinapakita po nito kung gaano kalaki ang kumpiyansa ng isang malaki at kilalang kumpanya sa kinabukasan ni Bitcoin. Kahit bumabagsak po ang stock price nila, tuloy-tuloy pa rin ang pagbili. Ibig sabihin, baka nga may alam sila na hindi pa natin nakikita ngayon. Pangalawa ay pwede rin itong maging inspirasyon sa mga Pinoy na naglo-long term sa crypto. Kapag may malalaking galawan tulad po nito, kadalasan may epekto ito sa presyo ni Bitcoin at pati na rin sa kabuuang galaw ng market. Pwede po itong maging senyales ng mas malawak na adoption ng BTC or Bitcoin sa hinaharap. Pero syempre, dapat din nating tandaan na mataas pa rin ang risk sa crypto. Kahit malalaking kumpanya ay hindi po immune sa pagkalugi. Kaya kung tayo ay mag-i-invest, dapat ay meron po tayong sapat na kaalaman, risk management at tiwala sa sarili nating strategy. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang ginagawa ng strategy ay isang matapang at saka long-term na diskarte. Hindi ito para sa lahat. Hindi biro ang bumili ng libu-libong Bitcoin sa presyo na lagpas $100,000 kada isa. Pero ang si Ginoong Michael Saylor ay naniniwala na aabot si Bitcoin ng $500,000 o $1 million balang araw. Baka para sa kanya ay mura pa ang presyo ngayon. Ang tanong na lang ay totoo ba talaga ang paniniwalang ito? At tayo ba bilang mga Pinoy investor ay handang sumabay sa ganitong klase ng pananaw? Ang mahalaga, maging mapanuri po tayo at wag po tayong basta-basta sumabay lang dahil trending. Ang galaw po ng strategy ay para sa kanila. Tayo naman, dapat ay may sarili po tayong plano, sariling paniniwala at sariling limitasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.